analysis mga kababayan ni Prof. Contreras patungkol po dito sa dalawang senador na allegedly talagang parang ang dating binitawan na ni Sara Duterte mga kababayan o tinalikuran na. So ngayon ito i-play po natin. Recently, you have 4 senators who are not identified with the Dutertes coming up with statements that are somewhat kind to Go and De La Rosa. You know, when Go and De La Rosa were indicted, sunod-sunod sila. Si Risa, si Tito Soto said that, you know, walang ma-arrest sa mga senators in session. Sabi ni Bam Aquino, dapat dito i-try. Ideally. Tapos si Ping Lacson, dapat padaanin sa korte. So these are things that if you're going to analyze deeply are very kind and nice and enabling to Go and De La Rosa. And then biglang naggusto ni Sara mag-run. Nung pumasok sa isip ko. Remember, tanda mo, in the past 2 weeks, si Tito Soto at saka si Ping Lacson nagsasabi na baka may 2 senador na lumipat sa majority. Okay. I thought, sino yung possible? Sino yung possible na 2 senator na baka lumipat po sa majority sana? Kasi nakikita po dito mga kababayan si Bongo, si Robin at saka si Aimee. And then possible pala na itong si Bato de la Rosa lumipat din po sa majority. Kasi nga, ang nangyari dito mga kababayan, alam naman natin, expected naman natin na hindi talaga si Bongo yung kukuhaning bise ni Sara Duterte pagdating po ng 2028. Kasi nga, hindi po talaga okay si Bongo sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaya ng sinabi ko sa unang live natin mga kababayan kanina, na hindi po talaga okay si Senator Bongo sa pamilya ni dating Pangulong Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Is it really, could it be that it is Go and De La Rosa making signals? Because remember, Sara Duterte is not known to be friendly with Bongo. Tama! You know, Bongo is not friendly with the children of the president. He is the person of the father, but not of the children. And De La Rosa, the moment De La Rosa was put on, you know, in line for possible arrest, nagtago na nga siya. Nakarinig ka ba ng mga parang personal animated defense from Sara? Wala kasi ang dating mga kababayan, nung nagtago na si Senator Bato de la Rosa, hinayaan na po siya ni Sara Duterte. Nakita nyo ba na ipinagtanggol ni Sara Duterte si Senator Bato? Wala kayong makikita mga kababayan. Ang huli lang sinabi ni Sara Duterte dyan, yung sana hindi magkasakit or hindi bawian ng buhay sa sakit, etong isang tao na hindi naman si Bongo yung hindi naman si Bato yung tinutukoy mga kababayan. Pero alam niyo yung sigurado dito, hindi ipinagtanggol ni Sara Duterte o hindi man lang siya nagbigay ng kahit na anong statement na nagpapakita ng pagiging concern dito kay Senator Bato. Basta hinayaan niya na lamang, naging tahimik siya at hindi niya napinansin etong si Senator Bato de la Rosa. Kaya nga yung mga kaalyado ng mga Duterte ngayon, mag-isip na kayo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung panawagan ni Sara Duterte na tatakbo siya, yung sinabi niya publicly, hindi na po surprise 'yon. Dahil nga matagal nang alam ng mga kababayan Pilipino natin na talagang itong si Sara ay nagbabalak maging presidente. Kaya nga kaya nga pinapatalsik nila sa pwesto si PBBM kasi nga gusto ni Sara Duterte na maging presidente po talaga. Ano po, so ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan din po natin, maliwanag din naman mga kababayan na ito pong si Sara Duterte talagang naghahangad na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya kung mapapansin nyo, binabaliwala na lang niya yung mga kaalyado niya at yan din yung dahilan kung bakit walang sumama sa kanyang panawagan. Ano po na kung saan nag-announce siya, natatakbo siya sa pagka-presidente para sindakin yung Kamara de Representantes na maghihimay ng kanyang impeachment at para buhayin yung mga DD-shit na gumagawa ng fake news para ipagtanggol at i-promote po siya. Ano po, ngayon, ang nakakapagtaka dito, no nag-announce siya, hindi ganun kalakas sa publiko yung dating kasi nga, expected na talaga ng taong bayan na tatakbo si Sara. Kaya wala nang dating sa taong bayan yung binanggit niya na tatakbo siya para lang gulatin yung mga kongresista. Anyway, tuloy pa natin. Or Bato? Wala. And then when you think these two, the reason why they are in hot seat right now, in trouble, is because of their loyalty to the father. Tama. Bongo is in trouble because he was loyal to Rodrigo. And the same with De La Rosa. So parang, could it be that Bongo and De La Rosa are feeling that they're being left out? And so they're already making overtures. And therefore, Sara, in order to put
a stop to it or say, don't do that because if I become president, lagot kayo, is now running. So maybe that's another naughty thought that came to my mind. Yes. Kasi posible ano yung nag-trigger? Parang may immediate kasi kung ito ay biglaan eh. Oo. Halata mong biglaan yung announcement eh. Tama. 'Di ba? Walang crowd doon na kasi kung talagang plinano yun, di ang daming DDS doon sa audience. Oo. Recently So yung maliwanag ba kababayan ang isa pala sa nakikita ni Prof. Contreras na possible na lumipat sana sa majority ay walang iba kung hindi si Bongo at saka itong si Bato de la Rosa kasi nga ang nangyari kasi dito mga kababayan nung nagka-trouble etong si Bato de la Rosa hindi pumasok, tinalikuran ni Sara Duterte. Parang ganun yung dating kasi nga hindi na nagbigay ng pagtatanggol si Sara ni salita na nagpapakita na concern siya kay Senator Bato, wala na. And then maliwanag din naman na alam nyo, yung mga nanonood sa atin ngayon, na si Sara Duterte talaga at saka itong si Bongo, hindi talaga sila totally okay. Kasi nga mga kababayan, mas malapit si Senator Bongo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaysa po sa anak niya na si Sara Duterte. And then kung matatandaan nyo mga kababayan, sabi one time ni Best Ninyo Barsaga na kapag tumatawag ang pamilyang Duterte kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung siya ay presidente pa lamang, ang sumasagot ng telepono ay si Bongo. Kaya dumadaan lahat kay Bongo bago makarating sa dating presidente mga kababayan. So yan yung mga dahilan kung bakit si Senator Bongo ay hindi po talaga totally okay sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po mga kababayan? So maliwanag dito na ang nangyari pala tinalikuran na allegedly ni Sara Duterte ito pong dalawang senador na ito. Kaya nga malabo na kuhanin niyang vice president ito pong si Senator Bongo kasi hindi po talaga sila okay. Baka nga magulat pa kayo sa grupo ng mga DDS, baka dalawa pa yung tumakbo dyan sa pagka-presidente. Baka isurprise pa nga ni Bongo si Sara Duterte at biglang mag-file ng Certificate of Candidacy sa 2028 etong si Bongo mga kababayan at labanan niya etong si Sara. Di po ba? So ngayon, ang isa pa dyan Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.